Matthew chapter 2 verse number 11. Let's all stand in reverence to the reading of the word of God. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshiped him. The first posture of worship during that first Christmas was when they fell down. Lumuhod sila and worship him, and presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. The title of our message this morning, What Can I Give Him for Christmas? Manalangin tayo, Panginoon. I-bless niyo po nawa ang mensaheng ito. Maging pagpapala sa puso ng bawat isa, at ikaw ang siyang patuloy na maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Sa pagiging abala po natin sa pagbabalot ng mga regalo at pagsasobre ng mga pera na ipamimigay natin sa mga Christmas party, sa Noche Buena, at lalong-lalo na sa araw mismo ng Pasko. Ang malaking tanong sa atin ng mga Kristiyano, nakaready na lahat ng pamimigay natin, pero anong ibibigay naman natin sa tunay na may kaarawan ng ating Panginoon? Para magkaroon po tayo ng idea kung ano ang pwede nating maibigay sa ating Panginoon, gusto ko pong tingnan natin kung ano yung mga regalong ibinigay sa Kanya ng unang grupo ng mga tao na dumalaw sa Kanya. Of course, we all know, 3 wise men visited Him. But we don't really have a concrete evidence if these wise men are actually 3. Sinasabi lang natin na 3 sila based doon sa mga naging regalo nila. 3 yung naging regalo nila. Gold, frankincense, and myrrh. So we conclude na 3 yung wise men na dumalaw sa kanila. But there is no historical evidence to prove that. We can only speculate na 3 yung wise men na ito based on their gifts. Pero possible din na hindi lang sila 3. Maaaring 10 sila, maaaring 20 sila, or higit pa. Because yung grupo ng mga wise men na nag-travel ay marami sila. They are by bands. Hindi ka pwedeng mag-travel during this time na 3 lamang kayo. Dahil maraming mga masasamang loob during that time na pwedeng manloob sa kanila, or mang-hold up sila sa kanila, nakawin yung mga dala nilang mga spices at mga kayamanan. So they made sure na safe sila sa kanilang journey, so marami silang mga kasama. Pero hindi po yun ang gusto ko pong talakayin po natin. Tingnan po natin yung mga naging regalo nila. The first gifts that was given on that first Christmas. Number 1 is gold. Gold is a gift fitted for a king. It would be presented to a king because it is the most precious metal of that day, and it symbolizes royalty. Ang ginto ay kalimitang iniririgalo sa mga taong matataas ang posisyon. Most precisely, sa mga hari. Bakit ginto ang ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo? Because these wise men believe, as they search the Scripture, that this baby born in Bethlehem is the King of the Jews. Siya'y isang hari ng mga Hudyo, kung kaya't ginto ang ibinigay nila sa Kanya. Second, they gave Him frankincense.
Frankincense is a hardened gum-like material from the trunk of the Boswellia tree. Galing po ito sa puno ng Boswellia. Yung pinakadagta po nito, iipunin nila, iluluto nila hanggang sa tumigas siya na maging parang bubble gum yung texture niya. At pagkatapos, ginagamit po itong pabango sa loob po ng temple kapag sila ay nagwo-worship. Di ba may mga nabibiling mga insenso na kapag sinunog mo, mausok siya tapos medyo mabango yung kanyang aroma. So itong frankincense na binigay sa ating Panginoong Hesukristo, it symbolizes the sinless deity of the Lord Jesus Christ. That He is worthy to be worshipped. Una, ginto yung binigay because it is the most precious metal during that day, a gift fitted for a king. Second, frankincense ang ibinigay, a gift fitted for a king to be worshipped. Hindi lamang dahil isang hari ang ating Panginoon, but He is worthy to be worshipped. Kung kaya't frankincense ang ibinigay sa Kanya. Third, na ibinigay sa Kanya ay myrrh. Mira sa Tagalog. Myrrh is produced from the sap of a tree, and it features in many different aspects throughout the Bible. In Genesis, Israel offers it, as well as other products, as parts of the best gifts of the land in compensation for food from Egypt. Ito yung mga dala po nila nung bumili sila ng pagkain sa Egypt during the season of famine. Ito yung time ni Joseph sa Egypt na dumating yung kanyang mga kapatid. Ganitong klaseng mga spices ang dala nila bilang pamalit doon sa pagkain na bibili nila mula sa Egypt. Nung panahon po ni Esther, mira din ang ginagamit ng mga kababaihan, panlinis at pabango sa kanilang mga katawan. Noong panahon po ng Exodus, mira din ang ginagamit sa loob po ng temple kapag mag-worship na. Yung mga Israelites, ipinapahid po ito sa mga kasangkapan sa loob ng temple. Si Nicodemus at si Joseph of Arimathea, mira din ang ginamit nila noong imbalsamuhin nila yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo right after He died on the cross. So ang initial na purpose po ng myrrh is to embalm a dead body. Halos magkapareho ng texture yung frankincense and myrrh. Pero yung primary purpose ng frankincense is the sweet aroma, pabango sa loob ng temple. At yung myrrh, it is to embalm the dead body para hindi mo maamoy yung maalingas-ngas na amoy ng isang bangkay. Papahiran po nila ng myrrh para yun ang maamoy mo instead na yung na naagnas na bangkay. Bakit binigyan ng myrrh ang ating Panginoong Hesukristo? It symbolizes His sacrificial death. Mula kapanganakan niya hanggang sa kanyang kamatayan, makikita po natin yung simbolo ng mga regalong ibinigay sa kanya ng mga wise men. Gold symbolizes His sovereign dominion as king. Frankincense symbolizes His sinless deity to be worshipped. And myrrh symbolizes His sacrificial death on the cross. Ito yung niregalo ng mga wise men. Ang ating Panginoon, nung pinanganak siya, ano naman ang regalo niya sa atin? Gift of Jesus to us. Number one, when He was born, He gave us hope. Psalms 31:24, Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Hindi ko alam kung hindi nyo pa napapansin yung mundo po natin,
pasama na ng pasama. There was never a time na naging mabuti yung mundo po natin. Pasama na ng pasama po yung mundo po natin. Good example. May alam ba kayong bilihin na pamura na ng pamura? Meron ba? Kagabi, nung bumibili ako ng balot, 20 pesos ang isa. Sabi ko sa nagtitinda, parang tumaas po ata ang balot. Ang sabi niya, mura na po yan, sa iba po, 25. Kahirap na po atang mabuhay ngayon. Lahat tumataas. Punta po kayo sa palengke, yung siling labuyo, 650 po ang kilo. Tama ba yon? Bumili ako ng kamatis sa may Robinson dahil sarado na lahat ng mga talipapa. Kumuha ko ng 2 supot, 5 piraso ang laman ng isa. Tinitingnan ko yung monitor ng cashier kung magkano pag pinance niya. Nakita ko, unang supot, 5 piraso ang laman, 99 pesos. Sabi ko, tama ba yan? 99 ba talaga yan? Kahit yung cashier nagulat. Magkano 1 kilo ng kamatis ngayon? 180. Nung bata ako, 1 kilo ng kamatis, 150. Halos 100 yung isang supot na yun, 5 piraso lang ang laman. Ibig sabihin, 20 pesos ang isang piraso. Sabi ko, manapang bumili na lang ako ng lutong ulam, marami pa. 20 pesos ang kamatis lang. Kasing presyo siya ng isang balot. 20 pesos. Pataas na ng pataas lahat ng bilihin. Yung height na lang natin ang hindi tumataas. Yung sahod, tumataas ba? Parang ang bagal tumaas ng sahod, di ba? Pero lahat ng bilihin, ang bilis tumaas. Every week, tumataas po yung gasolina. Magkano ang gasolina ngayon? 55 na. Nung nagkamuwang ako, 15 pesos lang ang 1 litro ng gasolina. Ngayon, 55 na. Pahirap na ng pahirap po ang buhay. Hindi na po bubuti ang mundo po natin. Pasama na ng pasama ang mundo natin. Pero nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nagbigay po siya ng pag-asa sa atin. What kind of hope that there will come a day matatapos ang lahat ng kahirapan natin. Matatapos ang lahat ng kasamaan ng mundo. Because on that day, ipaparanas ng Diyos sa atin. Ipapalasap ng Diyos sa atin kung paano magkaroon ng isang perpektong mundo na walang kasamaan, walang kahirapan, dahil siya ang mamamahala sa atin. At ang tawag po ng Bible dyan ay yung Millennium Kingdom. The 1,000 years reign of Christ on earth. Ang Panginoon ang siyang mamamahala po sa atin during that time. Pinababayaan niya ngayon ang iba't ibang klase ng mga namumuno sa atin. Para kapag ang Diyos mismo ang siyang namahala sa atin, makikita natin ang malaking kaibahan. At nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng pag-asa sa atin that there will come a day. Mahihinto lahat ito. Matitigil lahat ito. Mawawala lahat ito. Sapagkat papalitan ng Panginoon ng perpektong mundo ang mundong ginagalawan po natin. Then second, He gave us purpose. Purpose. When He was 12 years old, naiwan po siya sa Jerusalem. Pumunta po yung pamilya sa Jerusalem to worship. Pagkatapos po ng worship nila doon, babalik na sila sa Nazareth. Sa kanilang travel, nawalay po siya. Hindi alam ni Maria at ni Jose na naiwan siya sa Jerusalem. At ang sabi ng Luke chapter 2, verse 46 and 47, and it came to pass that after 3 days, they found Him in the temple. 3 araw nilang hinahanap siya. They found Him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard Him were astonished at His understanding and answers. Itong mga doktor na to, mga dalubhasa ang mga ito. Nakapag-aral,
matatalinong mga tao ang mga ito. Pero siya, 12 years old lang. At namamangha sila sa karunungan ng ating Panginoon. Bakit sila namamangha? Hindi nila narinig, hindi na ituro sa kanila yung karunungan na meron ng ating Panginoon when He was 12 years old. Sapagkat ang hatid niya ay yung purpose ng buhay ng tao. Mga doktor na mga ito, mayayaman na mga ito, secured na sila sa buhay nila, and yet, namangha sila sa salita ng ating Panginoon. Bakit? Because there is more to life than material wealth. Hindi lamang po yung nakapagtapos ka ng pag-aaral, yumaman ka, secure na ang iyong kinabukasan, fulfilled ka na. Meron at merong kulang sa tao hanggat hindi niya nakikilala ang Panginoon. Because we have to admit that we were created to know our Creator. Makilala ang ating manlilikha. And to know Him more. At ang purpose ng buhay natin is not only to have a good life, but to live a life glorifying to Him. 2 beses pong binanggit sa Bible na tayo ay nilikha ng Panginoon for His pleasure. Kailangan yung buhay po natin, ipinamumuhay natin na nakakapagbigay po tayo ng glory sa Panginoon. Our life is not about us, church. Our life is about Him. Kaya yung buhay natin, kahit anong kayod ang gawin natin, kahit gaano karami ang pera ng maraming mga tao, hindi sila nakukontento. They keep on making more money and yet satisfaction is not found. Why? Sapagkat there is more to life than money. Hanggat hindi nasusumpungan ng tao ang Diyos sa kanyang buhay, kailanman hindi niya mauunawaan yung purpose ng Diyos kung bakit nilikha siya. And we were created for His glory. At yan, yung naging talastasan ng Panginoon sa mga doktor na ito at a very young age. Pinamumulat niya sa kanila that there is more to life than your profession, than your security. Kailangan makita po natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, then life becomes more fulfilling. Yung being ng tao, hindi niya mauunawaan hanggat hindi niya nakikilala ang Diyos sa kanyang buhay. So the gift of God to us is hope, our purpose, then number 3, salvation. Kaligtasan. 1 Peter 2:24, who His own self, sa kanyang sarili, bear our sins in His own body on the tree. Lahat ng kasalanan po natin, iniatang sa ating Panginoon. At yung kaparusahan ng kasalanan, sa Kanya din iniatang. Tayo po bilang makasalanan, ang parusa po sa atin, kaparusahan sa impyerno. At doon tayo niligtas ng Diyos. Nung namatay siya sa krus, inako niya lahat ng kasalanan natin. At yung kaparusahan ng kasalanan, inako din niya. And when He died on the cross, He provided us salvation, kaligtasan. When He was born, He gave us hope. When He was growing up, He gave us purpose. And when He died on the cross, He gave us salvation. Then number 4, He gave us eternal life. Eternal life. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yung buhay na walang hanggan ay hindi po siya katulad ng kaligtasan. Yung kaligtasan ay nakamit po natin ito nung ma-secure natin na hindi na tayo pupunta ng impyerno. That is salvation. After that, naligtas na tayo, ano yung susunod?
Ito yung walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. That is eternal life na pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng nanampalataya kay Kristo Jesus. At yun ay regalo po ng Diyos sa atin. Kailan natin matatamasa yung eternal life na yun? Sa langit po yun. Dahil yung buhay natin ngayon, hindi pa eternal. May hangganan yung buhay natin ngayon. Time will come, mamamatay po tayo, ililibing tayo sa ilalim ng lupa. At kapag iminulat na natin ang ating mga mata sa piling ng Diyos, doon po magsisimula yung ating eternal life. Gaano kahaba yung eternal life? Gaano kalayo yung eternal life? Saan ang hangganan? Saan ang katapusan ng eternal? By its word itself. Eternal nga eh. Wala. Wala siyang katapusan. Wala siyang hangganan. Amen? Yun yung klase ng buhay na ibibigay ng Diyos sa atin pagmulat ng ating mga mata sa kanyang piling. When Jesus was born, He gave us hope. Growing up, He gave us purpose. Dying on the cross, He gave us salvation. And even after salvation in heaven above, He will continue to give us eternal life. So kung yung mga wise men may binigay na regalo sa Panginoon, at ang Panginoon may mga binigay na regalo sa atin, ano naman ang pwede nating ibigay sa Kanya? It is Christmas season. What gift can we give Him this Christmas? Alam ko, inianda na po natin yung mga malulutong nating perang pang-aginaldo. Yung mga ampaw natin, naka-ready na. Yung mga regalo natin, nakabalot na. Pero anong regalo natin sa ating Panginoon? Siya po ang totoong may birthday. Hindi po yung mga inaanak natin. Hindi yung mga pamangkin natin. Hindi yung mga apo natin. Hindi yung mga mahal natin sa buhay. Bagamat there's nothing wrong giving them gifts. But it is a crime against heaven. Marami tayong pinagbibigyan ng regalo, pero yung totoong may birthday, wala tayong maibigay sa Kanya. Ano yung pwede nating ibigay sa ating Panginoon? Kung pagbabasihan po natin yung naging regalo ng mga wise men, what could we possibly give Jesus as gift on His birthday? Number one, we can give Him our worship. Yung pagsamba natin sa Kanya. Siya, bilang manlilikha natin, bilang ating hari, He deserves and He demands our worship. Yung ating pagsamba. And may I encourage and challenge you this morning na every time na meron po tayong pananambahan dito sa church, make it a priority na mag-worship tayo sa Panginoon. Amen? Gaano man tayo kabisi, gaano man kaimportante yung mga taong dumarating sa mga bahay natin, but when Sunday comes, let us make sure nasa church tayo to worship. It is one of the best gifts na pwede nating ibigay sa ating Panginoon, our worship. Second, our witness. Our witness. Di ba, yung mga wise men, nagbigay po sila ng frankincense. At pagkatapos, nagbigay sila ng myrrh. Nakikita ba ng tao yung pagiging Kristiyano natin? Hindi man kanila maamoy na isang Kristiyano, at least makita nila, Kristiyano ka. Panindigan natin at tayuan natin ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Hindi lamang yung Sunday, makita ka nilang nag-church. After Sunday, yung Monday hanggang Saturday, Kristiyano ka pa rin kaya. Hindi lamang po tayo Sunday morning Christian. We are Christian for life. Habang buhay po yan. Tangan-tangan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.
Alam niyo si Satan noong nagkasala siya sa Diyos, itinakwil siya ng Diyos at itinapon dito sa lupa. Do we have any idea kung ano yung ginagawa ni Satan ngayon? He blinds the mind of the people. Binubulag niya ang isipan ng mga tao. Kung hindi man niya mabulag, lilituhin niya. Bakit niya ginagawa to? Sapagkat alam niya, darating yung araw, ibubulid siya sa dagat-dagatang apoy. At ayaw niya na mag-isa siya na ibubulid doon. Magsasama siya ng makakasama niya doon. Kaya binubulag niya ang isipan ng maraming mga tao para hindi sila maniwala sa Diyos. And when that happens, makakasama sila ni Satan na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo, si Satan, agresibo siya at masipag siya na meron siyang maisama sa impyerno. Pero tayo, gugustuhin ba natin na wala tayong maisasama sa langit? Gugustuhin ba natin na tayo lang ang pupunta sa langit? Pastor, marami-rami naman na tayo eh. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. May nag-share sa'yo ng gospel. Nakakilala ka sa Panginoon at dahil doon, naligtas ka. Pupunta ka na ng langit. At yung nag-share sa'yo, maligaya siya, maisasama ka niya. Pero ikaw, sino yung maisasama mo? May nawin ka na bang kaluluwa para sa Panginoon? Pagpunta natin ng langit, may masasabi tayong, ako ang nagdala dito. Ako ang nagturo dito. Nakakilala sa Panginoon to kasi ako ang nag-share sa Kanya ng gospel. Kung wala pa, let us make it our mission to witness. One of the best gift na pwede nating ibigay sa Panginoon ay ipakilala natin siya sa iba na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen? Not only our worship and our witness, then again, based sa mga regalo ng wise men, our wealth. Our wealth. Yung yaman na meron tayo. Alam ko, mayaman po ang Diyos. Hindi niya kailangan yung pera natin. Pero kahit hindi niya kailangan yung pera natin, ipahayag pa rin natin sa Kanya na isa ito sa mga paraan natin ng pasasalamat sa Kanya bilang ating regalo sa Kanya. May mga box po tayo dito. Si Brother Joe po ang gumawa niyan. 1 taon po niyang ginagawa yan. Ganun katagal. Mula nung natapos po yung Happy Birthday Jesus natin last year, ginawa niyang project niya na, Pastor, akong gagawa ng mga box para hindi na tayo gagawa every year. 1 taon po niyang ginagawa yan. Nung Friday lang natapos. 1 year in the making. May mga pangalan po bawat box. Pangalan ng buwan. Ano po ang ibig sabihin ng mga yan? We are celebrating the birthday of the Lord Jesus Christ. At sa kabutihan ng Panginoon, pinanganak din po tayo sa mundong ito. May birthday din tayo. And I believe it is only appropriate kung anong buwan ka pinanganak. Doon mo ilagay yung regalo mo sa Panginoon bilang pasasalamat mo sa Kanya. Amen? Today is Happy Birthday, Jesus. Parang sinasabi natin at binabati natin ng Panginoon, Lord, happy birthday. This is my gift to you. Kung naghanda tayo ng mga regalo bilang pamasko sa mga mahal natin sa buhay, huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Dahil siya talaga ang dahilan kung bakit meron tayong Pasko. And He deserves the best from us. Amen?